Kabanata 651. 8 araw mula ngayon. Astig, pupunta ako. Tuwang-tuwa si Horace nang makita ang balita. Hahaha, kailangan nating magbigay ng tagay para sa ating master, dahil hindi tayo makakarating kung nasaan tayo ngayon kung wala siya. Ipagmalaki natin siya, masayang sabi ni Warren. Nagkaroon sila ng masayang usapan at isa iyon sa mga bihirang pagkakataon na naging sobrang lively ang grupo. Hahaha, napakasarap para sa atin na ang the one and only ay nabili ng South Link City South County Mansion. Sa oras na iyon, nakangiti ng malaki ang ilang miyembro ng pamilyang Sanchez sa isang villa sa bundok. Gayunpaman, nakakunot ang noo ng kanilang matandang patriarka na si Sergio Sanchez habang sinasabi, kahit na kumita tayo ng dagdag na 45,000, naaawa pa rin ako sa kliyente natin sa Brookborn. Hindi natin mababago ang katotohanang sila ang unang nagpa-appointment. Ngumiti ang kanyang anak na si Carlito Sanchez at sinabi, sobra mong iniisip, Dad. Negosyante tayo, at ang trabaho ng isang negosyante ay kumita. Bukod pa rito, maliit lang ang Brookborn, at kahit nalabag sa prinsipyo na sirain ang isang kontrata sa pagbebenta, hindi rin natin kayang ma-offend ang South County Mansion, tama ba? Kapag nakapagtatag tayo ng magandang koneksyon sa kanila sa tamang oras, maaari tayong makahingi ng pabor sa kanila sa hinaharap kung sakaling kailanganin natin. Agad namang sumang-ayon ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang, tama iyon, Dad. Mahalaga talaga ang integridad at prinsipyo sa paggawa ng negosyo, pero kakaiba ang sitwasyon ngayon dahil nasa espesyal tayong kalagayan. Ngumiti si Sergio. Talagang nakatali ang mga kamay natin sa sitwasyong ito, pero sige, mag-inuman na lang tayo. Napakahalaga ng the one and only na set ng alahas, kaya siguraduhing magpadala ng ilan pang piling tao natin upang mag-escort nito sa pamamagitan ng eroplano bukas. Hindi natin pwedeng hayaang magkaroon ng pagkakamali. Bigla na lang pumasok ang general manager ng And Only Jewelry Corporation's headquarters. May problema tayo. Ang lalaking nasa 40 taon ay kilala sa pagiging kalmado sa pagtupad ng kanyang trabaho, kaya't mas nakakagulat na ngayon ay natarante siya at hindi agad makapagsalita. Bukod dito, halatang takot siya dahil tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Agad na kumunat ang noo ni Carlito bilang pinuno ng pamilya nang makita ang lalaki. Pagod niyang sinabi, ang pamilya natin ay isa sa 10 pinakamaimpluwensyang pamilya sa mundo ng negosyo ng Dracodem, Uncle. Bakit ka, bilang head ng headquarters ng ating kumpanya, ganyan kakaba? Hindi mo ba alam na dapat lagi tayong kalmado sa kahit anong sitwasyon? Agad na sagot ng lalaki, pero hindi ko kayang kumalma dahil napakalubhan ng sitwasyon natin ngayon. Ano iyon? Agad na naramdaman ni Sergio na may mali at kaagad siyang nagtanong. Sumagot ang lalaki, si War God Beryl ang nag-utos na makipagkita sa taong namumuno sa atin. Ano? Ang lahat ng tao sa kwartong iyon ay may mataas na katayuan, na may mga tauhang namamahala sa napakaraming industriya sa buong bansa. Maaaring ituring silang mga tunay na tycoon sa negosyo, ngunit lahat sila ay natakot nang marinig ang sinabi ng general manager. Hindi ka nagbibiro, di ba? Hindi na napigilan ni Carlito ang sarili. Sa tingin mo ba may gana akong magbiro sa iyo tungkol sa ganito kaseryosong bagay? Kinuha ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang alak sa mesa at uminom upang subukang pakalmihin ang sarili. Nakakunot ang noo ni Carlito at sinabi, nakatira si Beryl sa Draccom, at siya ang uri ng tao na gustong-gusto ng lahat sa lungsod na makasama. Pero siya rin ay sobrang mailap na babae, at kakaunti lang ang may pagkakataong makasalamuha siya. Wala ngang kahit kaunting tsansa ang pamilya natin na makipaglapit sa kanya, kaya bakit niya tayo gustong makausap? Madilim na sabi ni Sergio, hindi niya tayo hiniling na makausap. Iniutos niya ito. Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang demand? Nagkulay asul ang mukha ng lahat sa takot nang marinig iyon. Nataranta rin si Carlito, pero imposibleng mangyari iyon. Hindi natin siya kayang galitin kahit pa may tapang tayo ng 1,000,000 leon. Wala naman tayong ginawang masama sa kanya, di ba? Bakit niya tayo iniutos na kausapin?
Pinilit ni Sergio mag-isip kung kailan ba naka-offend ang pamilya nila sa isang tao tulad ni Beryl. Dad, anong gagawin ko? Si Carlito, na noong unay akala niya kaya niyang hawakan ang lahat, ay sobrang natakot at hindi alam ang gagawin. Sa huli, pinunasan na lang niya ang malamig na pawis at tumingin sa kanyang ama para humingi ng direksyon. Sabi ni Sergio, ano pa ba ang magagawa natin? Ipinatawag nila tayo, kaya wala tayong ibang pagpipilian kundi pumunta. Sa tingin ko nga mas mabuting pumunta tayo agad hanggat maaga. Pagkatapos ay nagdagdag siya, sana naman isa lang itong pagkakamali ng pagkakakilala, at napagkamalan lang niya na may miyembro ng pamilya natin na naka-offend kay Beryl. Oo, baka nga pagkakamali lang ito. Hindi naman tayo mga tanga na basta na lang mang-iinsulto sa kanya. Bukod pa rito, hindi mo ba kami inutusan dati na maging low profile at mas maging maingat sa kilos natin? Sagot ng babaeng nasa katanghaliang gulang matapos mag-isip. Sige, ituloy niyo na lang ang pagkain ninyo. Pupunta ako at babalik din agad. Napabuntong hininga si Carlito. Wala na siyang nagawa kundi magdasal sa puso niya na nagkamali lang si Beryl. Sasama ako sayo. Matapos pag-isipan, nagdesisyon ang matandang lalaki na samahan si Carlito dahil hindi pa rin siya mapakali. Tahimik silang dalawa sa daan papunta sa mansyon ni Beryl, ngunit pareho lang ang iniisip nila. Paano ba natin na-offend si Beryl? Sa kasamaang palad, hindi pa rin nila moari ang nangyari kahit nang makarating sila sa gate ng mansyon ni Beryl. Sa wakas, isang katulong ang naghatid sa kanila papunta kay Beryl. Pagbati, kagalang-galang na war god. Pagkatapos silang dalawa ay dinala sa harap nito, nagkatinginan muna sila bago agad na yumuko ng 70 degree upang bumati. Kahit ganoon, mas kabado sila kaysa dati. Tumayo kayo ng maayos. Tiningnan sila ni Beryl, at lumakad papunta sa upuang nasa tapat niya, at umupo. Bagamat may dalawang upuan sa tabi niya, hindi sila pinaupo ni Beryl, kaya mas lalo silang natakot. Ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Beryl ay sapat na para pagpawisan ng todo ang kanilang mga noo. Ma'am, maaari po ba naming itanong kung bakit ninyo kami ipinatawag? Matapos ipunan ang tapang, nagawa na rin ni Carlito na magtanong. Hehe, bakit daw? Hindi ba ninyo alam ang mga ginawa ninyo nitong mga nakaraang araw? Umiling si Beryl ng may halong tawa, at tinanong silang dalawa, tanong ko lang sa inyo, ano ang pinakamahalagang katangian na dapat taglayin ng isang negosyante? Integridad, mabilis na sagot ng matandang lalaki. Tumango si Beryl ng may kasiyahan. Bingo! Kung alam ninyo kung gaano kahalaga ang integridad, bakit ninyo ipinagkait ang produkto ninyo sa taong umorder nito sa Brookborn? Iyan ba ang tinatawag ninyong integridad? Nagkatinginan ang mag-ama na para bang hindi makapaniwala, iniisip kung bakit mag-aalala si Beryl tungkol sa isang bagay na ganoon kaliit. Sa huli, negosyo lang naman iyon ng mga Sanchez, kaya't walang dahilan para pakialaman iyon ng isang war god. Bukod pa rito, nagtataka rin sila kung paano niya nalaman ang tungkol sa insidenteng iyon gayong napakakaunting tao lang ang nakakaalam. Hindi makapagsalita sina Sergio at Carlito. Hindi nila inakala na magagalit si Beryl dahil lang sa insidenteng iyon. Bukod pa rito, alam pa niya kung sino talaga ang unang nagbayad ng deposito, bagay na lalo pang ikinagulat nila. Ma'am, ang totoong dahilan ay ang anak ng South County Mansion ay ikakasal din sa parehong araw. Nagustuhan din nila ang parehong singsing at kwintas. Ani Carlito na may mapait na mukha. Natakot kaming maka-offend sa mga taga South County Mansion. Dagdag ni Sergio. Pagkarinig nito, ngumiti si Beryl at sinabi, medyo maimpluwensya ang pamilya ninyo, kaya ano ba ang dapat katakutan sa kanila? Sa tingin ko, iniisip ninyo lang na ang bumili mula sa Brookborn ay isang walang halaga, kaya pinili ninyo ang opsyon na mas makikinabang kayo. Pagkaraan, nagpatuloy si Beryl, hindi ninyo kailangang mag-alala. Ipadala na lang ninyo bukas ang singsing at kwintas sa Brookborn. Hindi na kailangang ipaliwanag ninyo kung bakit sa South County Mansion. Kung hindi sila masaya, pwede silang dumiretso sa akin. Opo, ma'am. Sabay na sagot ni na Carlito at Sergio matapos panasan ang kanilang malamig na pawis.
Maaari na kayong umalis, wika ni Beryl sabay kumpas ng kamay. Nang makalabas na ang dalawa mula sa mansyon ni Beryl, halos manghina na ang kanilang mga tuhod. Pagkasakay sa kotse, sinabi ni Carlito, "Dad, mukhang may mas malalim pang pagkatao ang buyer mula sa Brookborn kaysa sa iniisip natin. Malamang may napakagandang relasyon siya kay Beryl." Tumango si Sergio at sinabi, "Oo, kung kaya niyang humingi agad ng tulong sa kanya at magalit siya dahil sa ganoon lang, ibig sabihin napakalapit nila sa isa't isa. Ipabalita na agad natin sa mga tao natin at ipapadala nila ang singsing at kwinta sa Brookborn." Pagkasabi niya nito, nag-isip siya sandali at nagdagdag, "Napasama ang loob ni Madam Beryl sa atin, kaya kailangan nating mag-isip ng paraan para makabawi." "Paano?" Kunot noong tanong ni Carlito, "Na-offend na natin siya at hindi na siya masaya. Ano pa bang magagawa natin para makabawi? Hindi ka ba talaga nagbibiro, Dad?" Nag-isip si Sergio at kumislap ang katalinuhan sa kanyang mga mata habang ipinaliwanag, "May paraan tayo. Kahit hindi natin kayang suyuin ng direkta ang kagalang-galang na war god, pwede naman nating suyuin ang buyer sa Brookborn. Kapag naihatid na doon ang singsing at kwintas, ibibigay natin iyon sa kanya ng libre at ipababalik ang deposito. Ituring na lang niya iyon bilang regalo na pambati." Nang marinig ito ni Carlito, nag-iba ang kanyang mukha. "Wala tayong masyadong kikitain kung ibebenta natin iyon sa halagang 300 milyon, kaya mas malaki pang lugi kung ibibigay lang natin ng libre. Mayaman nga tayo pero hindi maliit na halaga ang 300 milyon. Nainis si Sergio sa sinabi ng anak. Bakit ba ganyan kakapera ang iniisip? Ang mapasaya ang taong iyon ang tanging paraan para makabawi tayo. Kung makakapagbigay siya ng magandang salita para sa atin sa harap ni Madam Beryl, malaking pakinabang iyon para sa hinaharap natin." Pagkatapos ay nagdagdag pa si Sergio, "Hindi kailanman matutumbasan ng county mansion ang isang war god? Naiintindihan mo ba?" "Naiintindihan ko," tumango si Carlito. Samantala, sa Brookborn, mariing kinagat ni Phoebe ang labi at naglakad papasok sa tindahan na may galit na ekspresyon. Nakakainis yung manyakis na iyon. Nang makita siya ng magandang store manager, agad itong tumakbo palapit at nagtanong, "May problema po ba, ma'am? Hindi kayo mukhang masaya." Tumingin si Phoebe at sinabi, "Sino sa inyo ang nagsabi sa lalaking iyon na nakatira ako sa Bloomington Hotel? Sobrang naiinis ako sa buwisit na iyon." Yumuko ang store manager at sinabi, "Ako po. Wala akong choice kasi sinabi niyang papatayin niya ako kapag hindi ko sinabi." Napatulala si Phoebe sandali, ngunit agad niyang kinagat ang labi at galit na nagsabi, "Yung manyakis na iyon. Siguro iniisip niyang kaya niyang gawin ang kahit ano, pero nananaginip siya kung iniisip niyang makukuha niya ang kwintas at singsing mula sa South County Mansion." Bigla siyang nakatanggap ng hindi inaasahang tawag. Pagkasagot niya, natigilan siya na parang naging estatwa. "May problema po ba, ma'am?" tanong ng store manager. Ipinaliwanag ni Phoebe, tumawag ang headquarters at sinabing ihahatid daw bukas ng umaga ang singsing at kwintas dito sa Brookborn. "Kailangan naming salubungin sila sa paliparan at ihatid agad ang mga ito sa customer." Nilunok niya ang laway at idinagdag na parang hindi makapaniwala, "Bukod pa rito, inutusan akong magbigay ng taos-pusong paghingi ng tawad sa customer at ibigay ang mga alahas ng libre bilang regalo ng mga Sanchez. Kahit yung deposito, kailangan pang ibalik." Nakakabaliw iyon. Nanlaki ang bibig ng store manager sa gulat at nag-isip kung tama ba ang narinig niya. Napatulala rin si Phoebe sandali, bago nagsalita, "Ano bang nangyayari? Bakit biglang nagbago ang isip nila? Inutusan akong humingi ng tawad sa customer, at ipamigay ng libre ang mga ito. Ang halaga ng mga ito ay nasa 300 hanggang 500 milyon. Nalilito rin ang store manager. "Oo nga, akala ko ba gusto nilang palugurin ang South County Mansion?" Sa mga oras na iyon, nakauwi na si Severin. Medyo sobra ang mga advertisement na ito, Severin, pero maganda rin dahil magkakaroon ng pagkakataong maging proud ang mga Shanahan. Nakangiting papuri ni Maurice nang makita si Severin. "Oo, sobrang hirap ang naranasan ni Diane dati, at tama lang nabigyan natin siya ng maayos na kasal.
Maluhaluhang sabi rin ni Judith, dahil kitang-kita niyang nagiging matagumpay na ang anak niya. Sa sandaling iyon, dumating sina Megan at Felicia na parehong nakangiti. Severin, nandito ka na. Agad na lumapit si Felicia na nakangiti. Todo ka na talaga sa mga advertisement, Severin, may countdown pa. Hindi ba't sobrang laki ng gastos kapag palaging pinapalitan ng advertisement? Ngumiti si Severin at sinabing, maliit na halaga lang ito kapalit ng engranding kasal. Hindi ba sinabi ko na gusto ko ang kasal na ito ay umalingaw-ngaw sa buong South County? Paano ko magagawa iyon kung walang mga engranding pagpapakita? Oo, lahat iyan ay mahalaga. Halos hindi mapigilan ni Felicia ang sobrang tuwa kaya't nakangiti siya hanggang tenga. Ang galing mo talaga, brother-in-law. Nakangiting sabi ni Megan bago tinanong si Severin, by the way, nasaan na ang kwintas at singsing? Di ba dapat kukunin mo sila ngayon? Nasaan na? Ipakita mo nga. Napakagatlabi si Severin at ilang beses pang kumibot ang bibig bago makapagsalita. Ang totoo, ang pakay talaga ni Megan at Felicia ay makita ang singsing at kwintas na nagkakahalaga ng 300 milyon. Hindi niya napigilan ang mapangiti ng awkward habang sumasagot, hindi ko nakuha. May nauna nang bumili bago ko pa sila makuha. Kabanata 655. Nanigas ang mga ngiti sa mukha ni Megan at Felicia, at sinabi pa ni Megan, pero paano? Nagbibiro ka lang, di ba? Sigurado akong niloloko mo lang kami. Sige na, bilasan mo at ipakita mo na sa amin ang singsing at kwintas. Sabi rin ni Felicia, oo nga. Hindi ito panahon para magbiro. Ang mga Shanahan ay isa sa pinakamalakas sa Brookborn pagdating sa estado. Sino ang maglalakas loob na agawin ang bagay mula sa iyo? Bukod pa doon, hindi ba't nagbayad ka na ng deposito kahapon? Dahil nagbayad ka na, ikaw na ang legal na mamimili. Hindi nila basta-basta maibebenta ito sa iba. Ang gulat nila ay nagdala ng mapait na ngiti kay Severin habang sinasabi niya, galing sila sa South County Mansion. Nagkataon lang na ikakasal din ang anak ng pinuno sa parehong araw ng kasal ko, at nagustuhan din niya ang parehong kwintas at singsing. South County Mansion. Muling nagulat sina Megan at Felicia. Nakasimangot si Megan. Mukhang kailangan na lang nating magparaya. County Mansion ang pinag-uusapan dito. Wala tayong magagawa, at hindi rin natin basta maaagaw ito mula sa kanila. Gloomy rin ang mukha ni Felicia. Ang malas naman ni Diane. Na-reserve mo na nga ang kwintas at singsing, pero inagaw pa ng mga taong iyon bago mo pa makuha sa tindahan. Ngunit sa sumunod na segundo, ngumiti ulit si Severin. Huwag kayong mag-alala, mababalik ko ito. Lubos na nagulat si Felicia at dali-daling nagbabala. Huwag kang maging pa dalos-dalos, Severin. Ang kaharap mo ay ang South County Mansion. Sila ang pinakamalakas na puwersa sa buong Timog County, at hindi ka dapat umapi ng ganitong klaseng tao. Dagdag pa ni Megan, maliban na lang kung gusto mong mamatay, mas mabuti pang huwag mo silang galitin. Kung aagawin mo ang singsing at kwintas mula sa anak nila, siguradong magagalit silang lahat. Kapag nangyari iyon, hindi lang ikaw ang mapapahamak. Kami rin ay madadamay. Hehe, kalma lang kayong dalawa. Wala itong problema. Sigurado ako na ipapadala ito ng manager ng tindahan sa akin bukas. Natatawang sabi ni Severin na parang walang bigat sa loob. Bakit naman nila gagawin iyon? Hindi ba't takot din ang mga tao ng And Only Jewelry Corporation sa South County Mansion? Nakasimangot na tanong ni Megan na puno ng pagkalito. Samantala, pinayuhan naman ni Felicia, kalimutan na lang natin ito, Severin. Malaki ang halaga ng reputasyon ko, at taimtim kong hangad na maisuot ng anak ko ang the one and only. Pero kung buhay na ang nakataya, dapat nating unahin ang kaligtasan. Bukod pa rito, makakahanap pa tayo ng alahas na nagkakahalaga ng 1.2 milyon. Hindi na kailangang ipilit na bawiin pa iyon sa kanila, naiintindihan mo. Nakita ni Severin kung gaano sila natatakot kaya ngumiti lang siya at sinabing, naiintindihan ko. Buti na lang at narinig ko iyan. Tandaan mo, huwag kang makialam sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Felicia nang makita niyang sumang-ayon si Severin.
Sabi naman ni Megan na nasa tabi niya, huwag kang mag-alala masyado, Mom. Malamang ay maraming malalakas na tao ang South County Mansion, kaya hindi rin siguro makukuha ni Severn iyon kahit gusto pa niya. Nagbibiro lang siya sa atin. Medyo nadismaya ang dalawa na hindi nila nakuha ang singsing at kwintas. Sa huli, hindi na sila nanatili upang makisalo ng pagkain sa pamilya ni Severn at umalis din kaagad. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Phoebe sa paliparan kasama ang manager ng tindahan bandang alas 9. Noon, may isang matandang lalaki na may hawak na kahon, at nasa tabi niya ang mahigit 100 bodyguard na nakasuot ng itim na suit na nagbabantay sa kahon. Dumating ang general manager. Nanlaki ang mga mata ni Phoebe sa gulat nang makita niyang ang dumating ay mismong general manager mula sa headquarters ng And Only Jewelry Corporation. Napaisip pa siya kung nagkakamali ba siya ng pagkilala nang una niya itong makita. Pagkat ang general manager na namamahala sa And Only Jewelry Corporation ay isa sa pinakamahalagang industriya ng mga Sanchez, ay tiyuhin sa ina ni Carlito Sanchez. Ang isang karakter na tulad niya ay natural na mapapailalim sa pagkagusto ng marami sa mundo ng negosyo, ngunit personal siyang pumunta sa Brookborn na ang tanging layunin ay e-escort ang singsing at kwintas. Nalaman mo na ba kung saan nakatira si Severn? Nandito kami ngayon para bisitahin siya at humingi ng tawad sa personal. Ang lalaki, si Dietmar Hork, ay lumapit kay Phoebe at seryosong nagtanong. Bilang tugon, sinabi ni Phoebe, nakuha ko na ang impormasyong iyon, Mr. Dietmar. Naghanda kami ng ilang sasakyan na partikular na sunduin ka. Pagkatapos sabihin iyon, hindi naiwasang magtanong si Phoebe, ano ang nangyayari, Mr. Dietmar? Hindi ba ito ang orihinal na dapat ibigay sa South County Mansion ngayon? Bakit bigla kang nagbago ng isip at ipinadala ito sa Brookborn? Nagtanong din ang manager ng tindahan, maaari rin bang maging malaking shot ang taong ito na si Severn na hindi natin kayang masaktan? Napangiti ng mapait si Dietmar at sinabi sa kanilang dalawa, I am no position to reveal certain matters, so I hope you won't try anymore. All you need to know is that we cannot afford to offend such people. By the way, nai-refund mo na ba ang deposito sa kanya? Masasabi ni Phoebe mula sa mga salita ni Dietmar na may higit pa kay Severn kaysa sa una, naisip niya. Sinabi niya sa kanya, oo, nasimulan na ang proseso ng refund, at inaasahang makapasok ito sa kanyang account sa lalong madaling panahon. Pumunta tayo kaagad sa kanyang tirahan. Hihingi kami ng tawad sa kanya at sasabihin sa kanya na hindi namin siya sisingilan para sa mga bagay. Ito ang aming regalo sa kanya bilang pagbati sa kanyang kasal. Nang matapos magsalita si Dietmar, hindi niya maiwasang malungkot. Maaasahan lang natin na hindi siya magdaramdam sa atin, kung hindi, magiging mahirap ang kinabukasan ng And Only Jewelry Corporation. Kakatapak pa lang ni Severn sa looban nang makatanggap siya ng text message. Nilabas niya ang kanyang cellphone, tiningnan ito, at agad na hinatak ang mahabang mukha. Itong mga lalaking ito mula sa And Only Jewelry Corporation ang humihingi nito, hindi ba? Ibinalik pa nila ang pera sa akin. Ganon ba sila kapilit na huwag akong makakuha ang alahas? Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, kumunat ang noo niya at sinabing, ngunit walang kabuluhan iyon. Hindi ba't sinabi ko kay Beryl na tulungan ako dito? Hindi sila maaaring umabot ng ganoong kawalang galang sa isang Diyos ng digmaan. Diyos ng digmaan. Anong Diyos ng digmaan? Hindi maiwasang itanong ni Diane kay Severn. Hindi sinasadyang narinig niya ang pag-ungol nito sa sarili nang lumabas siya ng bahay. Ngumiti ng mahina si Severn. Hehe, darling, sinasabi ko na maganda kung dadalo sa kasal natin ang isang Diyos ng digmaan. Ang mga Shanahan ay magkakaroon ng mas maraming dahilan para ipagmalaki. Hindi napigilan ni Diane na lumingon kay Severn at sinabing, ano ba ang pinagpapantasyahan mo? It's already good enough if Mr. Valerian attended, and the Shanahans would be proud enough already. Were you expecting the war gods to come too? It's impossible. They are all busy people. And besides, bakit may darating sa kanila sa kasal natin?
Ngumiti si Severin at sinabing, Polly pa lang ang iniisip. Paano kung, tama ba ako? Ang daming what ifs. Ibinalik muli ni Diane ang mga mata kay Severin. Sa sandaling iyon, maraming sasakyan ang dumating at huminto malapit sa bahay. Inilabas ni Dietmar ang isang kahon at dinala si Phoebe sa villa kasama ang manager ng tindahan. Sino ang mga taong ito? Magdudulot na naman ba sila ng gulo? May mga hindi pamilyar na mukha ang nakita ni Diane at kinabahan kaagad. Pagkatapos ng lahat, sa likod ng 3 taong iyon ay higit sa 100 matipunong lalaki, at lahat sila ay may napakahusay na tindig. Naguluhan si Severin nang makita ang mga tao roon. Hindi niya maintindihan kung bakit sila pumunta sa bahay niya matapos ibalik ang deposito, lalo na't nakita pa niya si Phoebe na naka-underwear lang kahapon. Inisip niya na mas gugustuhin nitong sakalin siya hanggang mamatay. Ayos lang ito, nandito ako, at wala ni isa sa kanila ang kayang tumapat sa akin. Sabi ni Severin na may casual na ngiti. Agad namang lumapit ang 6 niyang magagandang bodyguard at pumwesto sa likod niya nang makita ang sitwasyon. Ako si Dietmar Hork, ang General Manager ng Only Jewelry Corporation. Dinala ko rito ang Chief Regional Manager ng South County para bumati sa inyo, Ginoong Severin. Magalang na sabi ni Dietmar habang bahagyang yumuko. Bumabati, para saan? Kunot noong tanong ni Severin. Batay sa kilos nila, hindi sila pumunta para manggulo. Ngumiti si Dietmar at nagsabi, ikakasal na kayo sa loob ng ilang araw, at ipinadala ako ng boss namin para maghatid ng maagang regalo. Ipinapakita namin sa inyo, ang the one and only. Pagkasabi noon ay tumanggo siya sa malaking lalaking may dala ng kahon. Agad lumapit ang lalaki kay Severin at binuksan iyon. Wow! Ang ganda niyan! Hindi napigil ang mapabulalas nina Abigail at iba pa nang makita ito. Tumama ang sikat ng araw sa diamond ring at necklace kaya't kumislap ito ng sobrang kaakit-akit. Sa isang tabi, bahagyang nakabuka ang bibig ni Diane sa gulat dahil napakaganda ng mga alahas. Ito mismo ang sobrang mahal na singsing at kwintas na nabanggit ni Severin. Muling isinara ng lalaki ang kahon, at iniangat gamit ang 2 kamay, at bahagyang yumuko habang iniaabot ito. Tumanggo si Severin, at agad na lumapit si Lily para kunin ang kahon. Ngumiti siya at muling nagtanong, curious lang ako, anong meron sa refund? Agad na tumingin si Dietmar kay Phoebe, na lumapit at sinabing may sinseridad, pasensya na po, Ginoong Severin. Na-offend po namin kayo dahil hindi namin alam ang totoong sitwasyon ninyo noon. Nagpasya na po ang headquarters namin na ibigay sa inyo ito bilang regalo para sa kasal ninyo, at buong puso naming ipinapahatid ang pinakamainit na pagbati. Bilang regalo po ito, wala kayong kailangang bayaran at ibabalik pa namin ang deposito na inyong binayaran. Sana po ay huwag ninyo nang isipin ang dati kong kawalang galang at sana'y mapatawad ninyo ako. Tunay nga po, Ginoong Severin, dagdag ni Dietmar na may buong kaseryosohan. Narito po kami para humingi ng tawad at taos puso naming inaasahan na hindi ninyo na po dadamdamin ang nangyari. Pagkarinig nito ay natawa si Severin at sinabing, huwag na ninyong intindihin iyon. Ang mahalaga ay hindi na sana maging suplado ang mga tao ninyo sa susunod at huwag maliitin ang mga customer ninyo. Tapos na ang nakaraan. Pagkatapos niyang magsalita, bumaling siya kay Diane at sinabing, dahil dinala na nila rito ang regalo ng maaga, siguro dapat bigyan natin sila ng wedding invitation at sila na ang baalang magdesisyon kung makakadalaw sila. Tumanggo si Diane, agad na tumakbo pumasok, at kinuha ang isang imbitasyon. Inabot niya iyon kay Dietmar. Malugod kayong iniimbitahan na dumalo sa aming kasal kung may oras kayo. Maraming salamat sa iyong kabutihang loob, Ginoong Severin. Ikalulugod naming dumalo sa iyong kasal kung may oras kaming mailalaan. Tinanggap ni Dietmar ang imbitasyon at yumuko habang sinasabi, patawarin niyo sana kami, Ginoong Severin. Muli, maraming salamat. Kumaway lamang si Severin bilang hudyat na malaya na silang umalis. Hindi ba maganda, ma'am? Ito ba ang the one and only? Narinig naming ito lang ang nag-iisa sa buong mundo. Naiinggit na tumingin sina Abigail at ang iba pang babae kay Diane.
Napakatamis ng pakiramdam ni Dayan at tumango siya ng nakangiti. Kinuha ni Severin ang kahon, at ngumiti kay Dayan, at nagsabi, "Halika na, honey. Akyat tayo sa itaas at subukan natin." Sobrang saya ni Dayan habang tumatango. Medyo kinakabahan pa rin ako kapag naiisip kong isusuot ko ang isang napakahalagang bagay. Hindi napigilan ni Severin ang matawa at nagsabi, "Bakit ka kakabahan? Mayaman ang asawa mo, at hindi ko iniisip na mahal ito. Masaya na akong makita ang isang magandang bagay na isinusuot ng aking asawa." Pagkatapos niyang sabihin iyon, masayang umakyat si Severin kasama si Dayan, na pagkatapos ay isinuot ang singsing at kwintas. Sadyang napakaganda na ng mga alahas, ngunit mas lalo itong naging kamangha-mangha nang isuot ng isang babaeng kasing ganda ni Dayan. Perpektong nagtugma ang kagandahan ni Dayan at ng alahas. "Honey, para kang Diyosa," nabighani si Severin habang tinitingnan ang kagandahan ni Dayan. May bashful smile si Dayan at sinabi, "Tigilan mo nga. Hindi ba medyo OA na iyan?" "Hindi yun OA. Masaya akong magkaroon ng napakabuting asawa." Masayang sagot ni Severin. Sa oras na iyon, bumalik sina Ditmar kasama ang kanyang mga tao sa tindahan para alamin kung ano ang nangyayari sa Brookborn. Hindi pa rin matanggap ni Phoebe ang nangyari at sinabi kay Ditmar, "Ano ba ang meron kay Severin, sir?" Ang The One and Only ay isang set na nagkakahalaga ng 200 hanggang 500 milyon. Paano nagawa ng ating boss na ibigay iyon bilang regalo para lang sa kasal niya? Sigurado akong may tinatago ang taong iyon. Alam ni Ditmar na may koneksyon si Severin kay Beryl, kung hindi ay hindi siya ganun magagalit. Ngunit pinili niyang hindi na magsalita pa dahil may kinalaman ito sa War God. Ngumiti lamang siya at sinabi, "May desisyon na ang punong tanggapan, kaya malinaw na isa siyang taong hindi natin kayang banggain. Hindi ko akalaing may isang napakalakas pero mababang loob dito sa Brookborn." Naalala ni Phoebe ang imbitasyon at hindi napigil ang sabihin, "Ang laki ng lugi natin dahil sa taong iyon, kaya sa tingin ko wala ni isa mula sa HQ ang dadalo sa kasal. Ako ba ang ipapadala para katawinin sila?" Nag-isip si Ditmar saglit at sinabi, "Ikaw. Sa tingin ko hindi ka sapat na kwalipikado. Isa ka lang regional manager ng Nanjun County. Kung meron man, ako o isa sa mga Sanchez ang dadalo. Tatawagan ko si Ginoong Sergio at tatanungin ko ang opinyon niya." Bagamat medyo nawala sa loob si Phoebe sa narinig, nabigla rin siya nang malaman na hindi pala siya sapat ang ranggo. Mukhang nagsisimula ng bigyang halaga ng mga Sanchez si Severin. Samantala, sa South County Mansion, isang lalaking nasa edad 40 pataas, na may parisukat na mukha at maiksi ang buhok, ang hindi mapakali. Nakasimangot niyang sinabi, "Lagpas 10:00 na. Bakit hindi pa nadadala ang alahas? Hindi ba't sinabi na may maghahatid nito ngayong umaga?" Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nakakunot ang noo ng lalaki na si Mason Neely matapos niyang maramdaman na may mali. Lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki at nagsabi, "Huwag kang mag-alala, Ginoo. Hindi maglalakas loob ang And Only Jewelry Corporation na galitin tayo. Marami silang makukuha kung magiging maganda ang ugnayan nila sa atin." Tumango si Mason. "Tama. Tutal, pumayag na silang ibenta ito sa atin at hindi doon sa lalaking nasa Brookborn." "Hoy, Dad, hindi mo ba sa tingin ay magiging maganda si Rachel kapag suot niya ang kwintas at singsing na iyon?" Sa isang sulok ng silid, naroon ang isang matabang lalaki na mamantika ang labi matapos kumagat ng isang malaking drumstick ng manok. Siya ang panganay na anak ni Mason. Siya si Horus ang katabi niya, at ang ikalawang anak na si Yoel, na napangiti na lamang ng mapait at napabuntong hininga. Hindi niya sinasang-ayunan ang pamamaraan ng kanyang ama, ngunit hindi siya makatutol dahil mas pabor si Mason kay Horus. Magkapatid sa ama sina Yoel at Horus. Ang ina ni Yoel, kahit labag sa kanyang loob, ay napilitang ipakasal kay Mason ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit ipinagpatuloy pa rin ng babae ang pakikipagrelasyon sa kanyang kalaguyo. At dahil walang lihim na hindi mabubunyag,
nalaman din ni Mason ang kanyang pagtataksil. Pinalayas ni Mason ang ina ni Yul sa kanilang tahanan at makalipas ang wala pang isang linggo ay namatay ito sa isang aksidente sa kalsada. Palagi nang pinaghihinalaan ni Yul na si Mason ang nag-utos para ipapatay ang kanyang ina. Kahit anak si Yul ni Mason, dahil sa pagtataksil ng ina ni Yul, hindi na siya kailanman itinuring ni Mason na pantay sa iba pa niyang mga anak. Galit na galit siya kay Yul at ibinaba pa ang estado nito sa kanilang pamilya. Biglang nagring ang telepono kaya napakunot ang noo ni Mason bago sinagot ito. Makalipas ang ilang sandali ay ibinaba niya ang tawag at mahigpit na kinuyam ang kanyang kamao sa galit. Ang mga Sanchez ay napakabigat ng loob para bawiin ang kanilang salita. Ano ang ibig mong sabihin, Dad? Nang marinig iyon ni Horus, natakot siya kaya nabitawan ang hawak niyang drumstick at nalaglag iyon sa sahig. Napatayo siya bigla at nagsabi, ano ang nangyari? Hindi ba nila dadalhin sa atin ang singsing at kwintas? Kailangang mabigyan ng pinakamaganda ang aking babae, at bukod pa roon, nasabi ko na kay Rachel ang tungkol dito. Napakunot ang noo ni Yul at hindi naiwasang sabihin, pero paano? Bakit sila biglang tatalikod sa kanilang pangako? Sobrang hindi tama ito. Sa wakas ay nagsalita si Mason, sinabi sa akin na napagdesisyonan nilang ipadala ang mga alahas sa Brookborn upang mapanatili ang integridad ng kanilang negosyo. Sinabi rin nila na handa silang bayaran tayo bilang kabayaran, na para bang gugustuhin ng pamilya ko ang ganoong kaliit na halaga. Mariing tinapakan ni Horus ang sahig sa galit. Sobra na sila, Dad. Si Rachel lamang ang nararapat magsuot ng kwintas at singsing na iyon. Ang asawa ko lamang ang karapat-dapat sa mga ganoong kagandang bagay. Kabanata 660. Sinabi ni Yul, pero ang mga nasa likod ng And Only Jewelry Corporation ay ang mga Sanchez, at hindi natin basta kayang makialam sa kanila. Marami silang malalakas na mandirigma sa kanilang pamilya, at malayo rin sila sa atin. Hindi magiging madali ang pagharap sa mga taong iyon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, bakit kaya bigla silang nagbago ng isip sa huling sandali, Dad? Maaaring mas makapangyarihan ba kaysa sa atin ang taong umorder ng bagay na iyon mula sa Brookborn? Baka mas nag-aalala ang mga Sanchez na ma-offend sila kaysa ma-offend tayo. Nakakunot din ang noo ni Mason. Talagang kakaiba ito. Tinanong ko si Carlito tungkol dito kanina, at ang sabi lang niya ay kalimutan na raw ang 2 piraso na iyon. Sinabi niya na ang taong nasa Brookborn ang siyang nagbayad ng deposito muna at wala na tayong karapatan, pati na rin sila, na ma-offend ang taong iyon. Sinabihan ako na hayaan na lang at papipiliin tayo ng iba pang produkto mula sa kanilang tindahan na may libreng 40% diskwento. Hindi ko pinapansin ang diskwento. Gusto ko yung bagay na iyon. Agad nagwala si Horus sa harap ni Mason. Hindi ba't mahal mo ako ng higit sa lahat, Dad? Ang kasal ko ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Kailangan mong ipaglaban ako at kunin muli ang 2 piraso na iyon para sa akin. Pinakalma ni Yul si Horus, baka pwede mong palampasin na lang ito, Horus. Alam ng mga Sanchez na maaaring mabigo tayo, pero pinili pa rin nilang ipadala iyon sa Brookborn. Ibig sabihin lang nito na ang bumili ay hindi dapat kantiin. Marami ka pang iba pang produktong pwedeng pagpilian. Mapait na ngumiti si Horus at nagsalita, hehe, gusto mo lang makita akong mapahiya, hindi ba? Nasabi ko na sa lahat tungkol dito, at inimbitahan ko pa ang mga kaibigan ko para makita sa tanghali ang kagandahan at karangyaan ng The One and Only. Gusto mo bang kalimutan ko na lang ito? Tayo ang South County Mansion. Hindi mo ba naisip na malaking kawalang galang sa ating pamilya kapag ang bagay na iyon para sa kasal ko ay inagaw ng iba? Nagmukhang seryoso si Mason, at matapos ang sandaling pag-iisip, sinabi niya, nakakahiya talaga ito para sa ating pamilya, pero kailangan nating isipin na mas pinili ng mga Sanchez na ma-offend tayo at ipadala ito sa Brookborn. Pasensya na, pero pakiramdam ko ang bumibili ay hindi basta-basta. Pagkatapos ay pinag-isipan niya ang tanging opsyon at pinayuhan si Horus. Bakit hindi na lang tayo pumili mula sa ibang produkto? Mag-aasawa ka lang naman ng kerida, at hindi ito ang unang beses na ikakasal ka.
Ano sa tingin mo? Pero hindi ko matatanggap iyon. Sa wakas ay pumayag na sa akin si Rachel, at kung ibang alahas ang pipiliin ko, kahihiyan lang ang idudulot nito sa pamilya natin. Patuloy na nagmatigas si Horus. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, bigla siyang nagliwanag at nagsabi, "Alam ko na ang nangyari, Dad." Maaaring nagbago ang paninindigan ng mga Sanchez dahil nahihiya silang labagin ang etika sa negosyo, dahil nga ang bumili mula sa Brookborn ng unang nagbayad ng deposito. Isa pang posibilidad ay tinaasan ng bumili ang presyo kalaunan. Nag-alok tayo ng 200 milyon, pero baka nag-alok ang kabila ng 300 milyon. Bukod pa rito, lahat ng negosyanteng ito ay pera lang ang iniisip. Masaya silang ibenta ang produkto sa kung sino man ang mag-aalok ng mas malaking halaga. Matapos marinig yun, tumanggo si Mason. Hindi yan imposibleng mangyari. Ako ay isang taong pinahahalagahan ng dangal, at alam ng mga Sanchez na hindi ko hahamakin sila dahil lamang sa bagay na ito. Higit pa rito, kahit tayo ay hindi kayang makipagsabayan sa mga Sanchez. Lalong tumibay ang loob ni Horus at nagsimula pang mag-analisa. Isipin mo, kung mas makapangyarihan kaysa sa atin ang taong mula sa Brookborn, hindi sana pumayag ang mga Sanchez na ibenta ito sa atin noong una pa lang. Ang taong iyon ang unang nagbayad ng deposito at nag-alok ng 100 milyon, pero nang mag-alok tayo ng mas mataas, agad silang pumayag. Muling tumanggo si Mason. Malaki ang punto mo. Lalo ka nang nagiging matalino, Horus. Ang isang war chief o taong kapareho ang ranggo ay hindi basta matatagpuan sa maliit na lugar tulad ng Brookborn. Kilala na natin lahat ng taong hindi natin dapat kantiin. Pagkatapos ng sandali, nagpatuloy siya, hindi naging tapat sa atin si Carlito, sa palagay ko. Malamang tinaasan ng kabilang panig ang presyo at nahikayat siyang ipadala ito sa Brookborn, habang pinuprotektahan ang mamimili sa pamamagitan ng pagsasabing hindi natin sila dapat kantiin. Akala ba niya'y madali akong malinlang? Kung gayon, dahil ayaw nilang ipadala ito sa atin, mas mabuti pang agawin na lang natin sa kanila. Hindi ko na ito babayaran pa. Kukuhanin ko na lang ito at tingnan natin kung may magtatangkang bawiin ito mula sa akin. Sa huli ay galit na sinabi ni Horus.